Ito ang Broad Streamcast Communicators, ang naiiba at kakaibang plataporma sa digital broadcast mula Luzon, Visayas, Mindanao hanggang sa iba't ibang dako ng mundo. Broad Streamcast Communicators, ang sandigan ng sambayanan mula sa walang labis at walang kulang na pagbabalita, paglilingkod, maglalahad ng mga mapagbuong komentaryo at usaping pambayan para sa kapakanan ng karamihan. Broad Streamcast Communicators, tuwirang maglilingkod ngayon hanggang Josephine Roquero, sa salamat susunod sa pag-like na sa henerasyon. sa BSCC Family. Dito ka nagmula sa isang lahing malaya, marangal, matapat, payapa. Di ka dapat maparuhara. Angelica Paz, salamat sa pag-like da isa ka na sa BSCC Family. Ngunit anong nangyari sa dangal? Pati pangalan Shout out sa'yo Antonio Salaw, salamat sa pag-share isa ka na sa BSCC Family. para lamang Glomar Ren Allen, salamat sa pag-like da isa ka na sa BSCC Family. hanggang sa maging usakan. Maaari bang magbago kahit san ka man patungo? May daang pabalik sa tama kung saan ka nagmula. Maaari bang magbago kahit san ka man patungo? May daang pabalik sa tama kung saan ka nagmula. Isang laging malaya, matapat, marangal, payaman. Ngayon na ang simula, isang laging
matapat, marangal, dakila. Dito tayo nagmula, dito rin magsisimula. Dito tayo ang simula. Oo, dito ang simula. Opinyon at pananaw. Ito ang palatuntunang maghahayag ng mga mapagbuong opinyon sa mga pangunahing issue at pambansang usapin. Maglalahad ng mga konkretong pananaw para sa sambayanang Pilipino. Opinyon at pananaw. Kasama ang inyong kapanalig at abang lingkod, Tony Salaw. Isang makabuluhan at mapagpalayang Zenaida Zamora, salamat sa hapon pag-like sa na lahat isa ka ng na ating sa minamahal na BSCC mga kababayan. family. Ngayon po namang araw nito ng Miyerkules na kung saan ay muli tayong magkakasama. Ngayon po ang ikalawang araw sa buwan ng Hunyo, taong 2021. Hanggang mamaya ho tayong magkakasama at yung ating pagpupugay, bukod yung mga nandito sa Pinas, sa Luzon, Visayas at Mindanao, kabilang po ang Cordillera Administrative Region, ang Bangsamoro Autonomous Region ng Muslim Mindanao, at ganoon din po naman itong ating minamahal na mga kabayan sa iba't ibang dako ng mundo. Nasa ibayong dagat, yung mga nasa malaking bahagi ng Estados Unidos, sa malaking bahagi ng Europa, ganoon din sa gitnang silangan, at yung nasa gawi ng Taiwan, yung ating mga kababayan, lalo tigit yung ating mga minamahal na mga overseas Filipino workers. Muli tayo magkakasama hanggang mamaya sa kabuuan po naman itong ating pang-Miyerkules na edisyon nitong opinyon at pananaw sa pamamagitan po ng Broad Streamcast Communicators, ang ating digital broadcast platform. Mga kaibigan, ngayon po ang araw na ito, nais lang ho nating ibahagi dahil siyempre, siguro yung iba sa ating mga kabayan nasanay na ho dun sa tinatag na figure from time to time na inilalabas yung mga data o mga datos na inilalabas ng Health Department hinggil sa mga tinatag na bilang ng mga infected. Natutuwa ho tayo na nakalipas na mga linggo, 3,000 mahigit na lang yung infected. Pero nitong mga nakalipas na kung ilang araw, pumipitala naman sa 7,000, 6,000, 5,000 ang infected, no? Kaya siguro marahil nasanay na rin yung ating mga kababayan at siguro hindi naman babago ito habang bumabagal yung pagbabaksinate o pagbabakuna sa ating mga kababayan at marami rin na nagdududa, particular itong ating mga health experts, yung mga nasa larangan ng medisina, na bago mo maabot yung tinatawag na herd immunity, kinakailangan pumitada ka sa 70% ng populasyon ang nabakunahan. Sa ngayon, nasa ilang porsyento pa lang tayo. Nasa buwan na ho tayo ng Hunyo. Sa tingin ho ba ninyo, bago matapos ang taon, makakamit natin yan? Di ba? Ito po katanungan lang ho at inilalatag ko lang ho ito. Siyempre, kayo na po ang po pwedeng humusga dyan. Lalo tigit yung talagang matalas makiramdam ng mga
minamahal nating mga kababayan. Ano po? Ngayon, kung ngayong araw na ito, meron pong nadagdag na 5,257. 5,000 Jerry Arroyo at Acuno, salamat sa pag-like na isa ka na 257 sa BSCC na family. mga bagong kaso. Kaya ang nangyari dito, lumalabas yung nationwide tally ay umabot na sa 1,240,716. At itong mga aktibong kaso po ay nasa Bless me, salamat sa pag-like na isa ka na sa BSCC 52,132. family. Hindi ho kabilang dito yung mga datos mula sa 30 laboratorio na hindi na naman nakapagsumite. Ito yung sinasabi natin, araw-araw na lang ganito. Merong hindi nakapagsusumite ng mga laboratorio, hindi umaabot sa takdang oras. Kaya yung possibility na madagdag do sa mga susunod na araw, ganyan ang nangyayari. Delia Tenorio Balmores, At yung salamat mga sa pag-like na isa ka nangasawi na sa BSCC family. Meron ho kasing bagong mga fatalities. 146 new fatalities. So ito ay umabot na sa 21,158. Yung mga nangasawi. Ano ho? At yung mga nakaligtas naman, merong nadagdag na 6,266. So umakyat ho ito sa 1,167,426. Yung mga tinatawag Ricky na Tisoy, salamat sa pag-like na isa ka Okay? na sa Yan po ang BSCC latest, family. mula sa datos, mula po naman sa Kagawaran ng Kalusugan. Okay? So yan po yung ating pambungad sa tweet-tweet na ganyan naman nangyayari. At sa tingin ho ba ninyo, bago matapos ang Hunyo, aabot na sa 1.5 million? May possibility kapag hindi magbabago itong figure na ganito. Di ba? Pero kung ito ay bababa ng 3,000 pababa sa kada araw, palagay ko medyo matatagalan. Ito naman po sa estimate natin. Wala pa nga ipinalalabas na statement. O ika nga yung tinatawag na assessment o analysis ang Okta Research, no? Yan. Pero anyway, mag-aantabay ho tayo dyan dahil kung magkaminsan ho kasi may mga pinagkakaabalahan ding iba At sana naman dito muna tumutok ang Okta Research. Iwasan muna natin yung pagtutok sa politika. Okay? Yan. Okay. Magpapatuloy tayo sa ating pagpapatuloy. Medyo bigyan daan muna natin yung mga nagbuena mano, nagsipag-join dito sa ating pagsisipapuwid. Ang nagbuena mano ay walang iba kundi itong ating minamahal na kababayan dito sa bahagi ng Tansa, Cavite, si Ma'am Josephine Roquero. Ang sabi niya, good afternoon po Sir Tony, blessed Wednesday. Keep safe always, take care of your health. God bless always, God first. Mauad, salamat sa so pag-like na isa ka na sa Yan. BSCC family. Thank you so much kay Ma'am Josephine Roquero. Si Ma'am Delia Tenorio Balmores. Sabi niya, good afternoon po sir, greetings all the way from Dublin, Ireland. Nasa Ireland si Ma'am Delia. Magandang hapon po Ma'am Delia, mula rito sa Pilipinas yung ating pagbati. Si Ma'am Angelica Paz, happy Wednesday po Sir Tony at sa buong BSCC family. More power, keep safe, and God bless always. Likewise, Ma'am Angelica Paz. Okay? Ayan. Nakatutok din si Ma'am Tess de la Cruz de Guzman. Ma'am Tess, nanonood siya ngayon. Ganon din si Ma'am Maria Dolores Santos. Magandang hapon po. Ma'am Maria Dolores Santos. Ayan. Si Kuya Ricky Tisoy. Ayan. Good day, Kuya Ricky. Likewise, maraming salamat din sa iyong pagtugaygay ngayong araw nito ng Miyerkules. Okay? Nanonood rin si Kuya Nelson Garcia. Thank you so much, Kuya Nelson. Maraming salamat sa iyong pakikibahagi. Ganon dito kay Saysay Arilio. Saysay Arilio. Magandang hapon sa iyo. Thank you so much. Si Jerry Acuno o Jerry Arroyo Acuno. Tingnan mo nga naman. Nanonood pala siya ngayon. Mukhang hindi siya busy, Si Kuya Jerry po ay matutunghayan ho ninyo ito tuwing araw ng Sabado dito rin ho sa ating digital broadcast, no? Dito sa Broad Streamcast Communicators. Mula 1:00 hanggang 3:00 ng hapon po yan. Every Saturday, si Kuya Jerry Arroyo Acuno.
Every Saturday yan, 1 in the afternoon until 3 p.m. Ayan, okay? Doon sa palatuntunang issue ng bayan, ano? Tama ba? Yes, okay. Si Chris Demens, magandang hapon. Thank you so much sa iyong pagtugaygay ngayong araw na ito dito sa ating pagsasempapawid. Sabi ni Ma'am Angelica Paz, kaya po inconsistent data means unreliable information. Natumbok mo Ma'am Angelica. Well, ang nakaka-booking kasi dito, just to take note of this, no? Ang nakaka-booking dito at nakaka-amoy talaga yung mga nakakahalubilo natin at nakakakwentuhan natin na nasa larangan din ng medisina. Mga medical practitioners din. Kaya nga, yun ang ipinagtataka nila gaano katotoo yung figure na ipinalalabas ng Health Department. Magandang hapon din kay Ate Maureen Vincula. Ayan, Ate Mau. Magandang hapon sa iyo. Buti nagkaroon ka ng time na mag-watch at tumugaygay dito sa ating pagsisempapwid. Thank you so much. Maraming salamat. Mga kaibigan, ngayon pong araw na ito, medyo mahaba-haba itong ating papaksain at bibigyan ho natin ng sapat na panahon itong ating minamahal na mga kababayan na mag-react. At ika nga maglahad sila ng kanilang komento at magbahagi sila ng kanilang sariling opinyon at pananaw. Sa kadahilanan po na napakahalaga po ito. Dito po nakasalalay ang kinabukasan ng ating mga susunod na henerasyon. Maaring siguro yung iba, ipagkikibit-balikat lang ito dahil wala naman silang nararamdaman na ika nga yung tinatawag na paghihirap or yung tinatawag na kumbaga baliwala lang sa life, dineded man nila dahil siyempre meron silang regular na pinagkakakitaan o dating lang ng dating sa kanila yung pera o talaga namang bastante ika nga hindi sila masyadong apektado maski ganitong may pandemya. Pero alam mo ba ninyo, lahat affected. Pagkatapos, despite the fact na meron tayong pandemya, biglang hahaluan pa ng tinatawag na maruming laro ng politika. Okay? So, ito yung sinasabi natin. Mas maganda sana at mas mainam, paulit-ulit nating sinasabi ito nung mga nakalipas nating pagsasempapawid. Yung mga nakalipas na araw, yung mga nakalipas na mga linggo, buwan, ilang beses nating inuulit ito. Instead na i-prioritize yung mga bagay-bagay na wala namang katuturan at hindi makatutulong sa sikmura ng bawat mamamayan, lalo tigit ito, nasa gitna tayo ng pandemya, di ba? So, instead na asikasuhin ang mga bagay-bagay na may kinalaman dito, kung ano-ano pa pinagkakabalahan. Yung ating mga mambabatas dyan sa Kamara de Representantes, pinaparticularize ko. Hanilet Peñas itong Cosas, ating mga salamat sa lawmakers pag-like na isa ka from na the sa House BSCC of family. Representatives. Ganun na rin siguro yung mga Senado, yung mga nasa Senado, yung mga senador natin. Dahil yung ilan dyan, they are seeking for their re-election. Yung iba dyan, siyempre, natapos na yung kanilang termino, pwedeng bumaba ng lokal yan o tatakbo sa ibang posisyon. Pero siguro kung medyo itong ating mga mambabatas na ito talagang sensitibo doon sa mga Eve M. Ramos, nangyayari salamat sa pag-like na isa ka na sa BSCC family. Kanilang hakbangin, yung kanilang stand when it comes to the situation itong ating mga minamahal na mga kababayan, walang rason para hindi sila muling mahalal. Siyempre, medyo matatalino na rin yung ating mga kababayan. Kung ano yung nararamdaman nila, kung ano yung kanilang saloobin, yan ang kanilang inilalatag, inilalahad, at pagkatapos, siyempre, Seth siguro Bijandi, marahil, salamat sa pag-like na isa ka na sa 2022, BSCC family. dito na mapag-aalaman. But the problem, ito po yung nais nating tumbukin. Okay? Matatandaan ho ninyo. Alam ho ninyo, nang dahil sa tinatawag natin na
Samuel Gabot, salamat sa yung pag-like na isa ka dynasty, na sa BSCC yung family. dynasty, political dynasty. Dito ho tayo nagkakaroon ng pagkakawindang-windang eh. Hindi ho nabibigyan ng pagkakataon yung iba na mga kababayan natin na malinis ang hangarin para makapaglingkod. Hindi ho nabibigyan ng break yan. Puro buong pamilya, puro mga kamag-anak system ang pumapasok dito sa larangan ng politika. Kung hindi anak, kapatid, pinsan, pamangkin, tiyuhin, tiyahin, o di ba? Ganyan ang nangyayari. Katulad lang nitong mga, magbibigay ho ako sa inyo ng ehemplo. Hindi ko lang ho alam kung sino yung nangangasiwa dyan sa Senado. Yung in charge dyan sa Senate Committee on Constitutional Amendments, Revisions of Codes and Laws. No? Si Sherwin Gatchalian ba ang nangangasiwa dyan o tagapamuno? Dyan sa Kamara de Representantes, hindi rin ho natin batid kung sino dahil talagang nakakumpul sila na yung mayorya nitong mga nasa Kamara de Representantes, ito yung talagang tinagurian ng mga sip-sip buto, brigade o batalyon, batalyonis na Kumbaga ito yung mga tinatag na talagang sip-sip sa kasalukuyang administrasyon. Iisa-isahin ho natin yan. At gusto ko at nais ko lang ho natin, ito lang ho yung pakiusap Malito natin. Rodelio Militante, salamat sa Kung pag-like ano sa na isa ka tingin ho na sa ninyo, BSCC family. Kung ano sa palagay ho ninyo, ang nais nyong ikomento base dito sa inilalatag nating paksa. No? Ngayon po ng mga araw. Napakahalaga po ito. Ito po yung ating papaksain simula sa araw nito at sa mga susunod nating pagsasimpapuwid. Para nang sa ganon ay maging daan ito para mas lalong mapukaw ang kaisipan. Shout out sa iyo, Melito Rodelio ang kamulatan Militante, ng ating salamat mga sa pag-share isa ka na sa hinggil sa totoong BSCC nangyayari, family. dito sa ating inang bayan, dito sa ating bansa, kaisa-isang bansa, na kung hindi ho natin pagmamalasakitan ito, walang mangyayari sa atin at lubhang kahabag-habag, kaawa-awa itong mga susunod na salinlahi o itong mga susunod na henerasyon. I'm telling you this dahil ito po naobserbahan na ho natin, inaral ho natin ito, sinaliksik, at yung iba naman ho kasi lalo tikit itong mga tinatawag na trapo. Yung mga traditional politicians, walang mahalaga sa kanila kundi yung mga kanilang pangsariling interest, pangsariling kapakanan. Anyway, mamaya ho, iisa-isahin ho natin ito. Titingnan ho natin, naalamin ho natin kung ano magiging reaction ninyo, kung ano ang inyong magiging komento, kung ano ang inyong magiging opinion, kung ano ang inyong magiging pananaw hinggil dito sa ating paksain. Just don't forget, just for this afternoon until sa mga sasunod nating pagsasimpapuwid, hindi ho mawawala ito. Ito yung magsisilbing daan para nang sa ganon, magkaroon ng guide itong ating minamahal na mga kababayan. Ito pong ilalatag natin, galing ho ito sa marami at piling-pili. Ilang mga sektor ho ang pinanggalingan nito. At syempre, yung mga tinatag nating mga political analyst, yung nasa larangan ng abogasya, and at the same time, itong mga nagsasagawa ng pagsasaliksik hinggil sa sitwasyon itong ating bansa. Dito ho natin, kumbaga dito ho natin pinulot ang mga bagay-bagay na ating ilalatag sa inyo ngayon po namang araw nito. Okay? Magandang hapon. Oy, sabi ni Mauad, ni Maureen, lagi kasing brownout paghapon. Sir, minsan naman walang signal ang internet. Kaya dami kong absent sa program mo. Okay lang, siguro yung dyan sa Zambales, ano yan di ba? Parang electric cooperative ang nagpapatakbo ng kuryente ninyo, di ba? Tama ba? Sa Meco ba? Ano ba? Sambelco or something like that, no? Anyway, hindi ko alam kung ano na nangyari. Alam ko, from Olongapo hanggang dyan sa Zambales, gumawa ng kaparaanan yung pamangkin ko . Hindi ko lang alam kung ano nangyari. Wala na akong balita, walang development. Hindi pa kami nag-uusap.
Okay? Ah, sabi ni Kuya Ricky Tisoy, sa Pinas, lies matters. Yan. Okay? Very observant din si Kuya Ricky, ha? Si Ma'am Eve Ramos, ha? Good afternoon, Sir Tony. Blessed rainy Wednesday po. Yan, oo. Medyo nararamdaman ho natin dito yung bagyong si Dante. Mangyari ho kasi kapag Bicol region, ang medyo nararamdaman ho sa Luzon yan eh. Karaniwan ho yan. Oh, di ba? Yan. Hanelet Peñas Cosas, magandang hapon mula rito sa Pinas. Alam ko nasa ibang bansa itong si Hanelet Peñas Cosas eh. Magandang hapon sa iyo. Thank you so much for joining in. Si Kuya Melito Rodelio Militante mula sa lalawigan ng Laguna. Magandang hapon din sa iyo, ha? Kuya Rodelio, Melito Rodelio Militante. Okay. Ito na ho yung babanggitin ho natin. Ilalatag ko na ho isa-isa. Pero ito ay parang isang latagan na lang. Okay? Ano sa tingin ninyo? Bakit sinosopla, sinasagaan, binabarahan, o ika nga'y talagang hindi nagsasagawa ng hakbangin itong ating mga mambabatas diyan sa kapulungan ng Kongreso? Dalawang kapulungan yan, 2 chambers of Congress, Senado at ang Kamara de Representantes. Ano ho sa tingin ninyo, bakit hindi nagkakaroon ng outcome o magandang kinalabasan kung sino man ang naghain ng tinatawag na may kinalaman sa anti-dynasty law o yung dynasty law, yung batas tungkol sa dynastiya, bakit hindi nagmamaterialize yan? Okay? Gusto ko ho yung sagot nyo, bakit hindi nagmamaterialize? Okay? Pangalawa, ano ang kadahilanan nitong ating mga mambabatas kung bakit hindi nila binabalangkas, hindi nila pinag-uusapan, hindi nila tinututukan? At ni minsan mukhang maski ilang mambabatas ang magpapalit-palit dyan, hindi ho talaga pag-uukulan ng pansin. Bakit? Yan. Anong kadahilanan? Unang-una, sino yung mga kakandidato rito? Si Mark Villar yata, kakandidatong senador. So, dalawa na sila ng nanay niya. Cynthia Villar, Mark Villar. Si Pia Cayetano, di ba, nandyan na sa Senado. Mukhang tatakbong uli senador. To si Alan Peter Cayetano. Hindi ho natin malaman kung ano eh. Okay? Yan ang nangyayari eh. Nangyari na ho yan nung una eh. Kung matatandaan ho ninyo, di ba? Si Dr. Aloy Ejercito, di ba? Natatandaan ho ninyo? Tapos nandyan si Jinggoy. Di ba? Ayan. Pagkatapos naman yan, kung matatandaan ninyo, si late Senator Ramon Revilla Sr., naging senador yan, pero nagkaroon naman ng pagitan. Nung matapos yung kanyang 6 na taong termino, bumilang pa ng ilang taon, kumandidato yung anak niya, si Bong Revilla. Okay? Ganon din ang nangyari kay Senator Edong Angara. Pero nagkaroon ng pagitan, pero siyempre natapos yung termino niya, pinalitan naman siya nung kanyang anak na si Sani Angara. So, hindi ba? Ganyan na nangyayari. Ngayon, dito sa hindi na ho tayo magtataka rito sa Kamara de Representantes. Bakit hindi ipinapasa? At hindi inaipapasa itong tinatawag na may kinalaman dito sa dynasty, political dynasty. Siyempre, alam naman ho natin, yung mga nasa kasalukuyang, siyempre, may mga termino yan eh. 3 years ng 3 years. 3 taon ng 3 taon ang term ng bawat kongresista. Yung iba, siyempre, they're seeking for re-election. At siyempre, kapag medyo nakapagpasikat doon sa unang sigwada, pwedeng umakyat ng posisyon, tumakbo ng Senado.
Merong mga dyan, di ba? Yung mga nagsigawa ng grandstanding, anong ipasara yung ABS-CBN, di ba? Nag-a-ambisyon sila. Oh, di ba? Pero yung iba rito, markado na. Huwag niyong asahan na iahalal pa kayo ng ating mga kabayan dahil minarkahan kayo eh. Markado kayo eh. Itong nakakalungkot Emelito eh. de la Bakit Cruz, itong salamat mga sa pag-like na isa ka na basta't sa ang nangyayari, BSCC ganyan na lang. family. Bakit ayaw itakel, ayaw i-discuss, ayaw pagtuunan ng pansin nitong ating mga mabata sa Kamara de Representantes, itong bagay na ito? Siyempre, magiging malaking kawalan para sa kanila. Nasanay na sila nahirati na sila Nahirati na sila. Kung sa bagay, paano magkakaroon at bakit hindi magkaroon ng magandang resulta ang patungkol diyan? Unang-una, 'di ba? Unang-una, siyempre, kung halimbawa kongresista yung tatay, na mayagpag siya ng 3 termino, iginugrum naman niya yung kanyang anak. De Los Santos Christopher, salamat sa pag-like na isa ka na sa nagkakataon, BSCC family. Kung hindi magkapatid, magpinsan, nagkakasabay. Magkahiwalay nga lang ng distrito, pero parehong kongresista. Di ba? Pangalawa, bakit gustong-gusto nila na talagang huwag pag-usapan yan? Dahil nga doon sa bagay na yun. Kumbaga sa kakaibang mantika yung dumadapo sa nguso nila eh. Lahat ng blessing na nanggagaling sa lukbutan ng mamamayan, tinatamasa nila. Di ba? Ito po maliwanag, ito yung mga sinasabi natin na mga nagdudumilat na katotohanan. Doon sa tinatawag pa lang na pork barrel. Kaya, ang nakadulungkot dito, bakit ganun? Sila-sila na lang. Puro sila na lang. Ang daming Pilipino, marami tayong mga kababayan na sa pakiwari po at sa tingin ng karamihan, mas makakatulong pagdating dyan. Lalo tikit, kaya nga kapag medyo nag-materialize yan, pero I doubt, hindi ho natin malaman kung dito sa darating na mga panahon, maaprubahan yan. Nagdududa pa rin tayo dahil siyempre, marami na ho ang nasarapan sa posisyon eh. Marami na yung talaga na mayagpag, nasarapan, guminhawa yung buhay, patuloy sa pagpapayaman, at lalo pang yumayaman, at the expense nitong ating mga minamahal na mga kababayan. Yan ang nakakalungkot. Kaya hindi ho magmamaterialize yan. Alin, sino yung naghahain ng patungkol dyan sa batas niyan, dyan sa Kamara? Nung kongresista pa lang, itong ngayon Vice President Leni Robredo. Siya yung nagmungkahi dyan Siya yung naghahain ng resolusyon ng panukala. Wala. Hindi nagmaterialize yan. Kumbaga sa binaril agad. Hindi po pwede. Ikakandidato po itong anak ko Itong pamangking ko ngayon, eto na naman. Para magkaroon daw ng tinatawag na continuity at sustainability. Di ba? Kakandidato yung anak. Tapos, mag-BBP na lang yung ama na kasalukuyang presidente. At pagkatapos, binigyan pa siya ng karapatan para mamili kung sino ang gusto niya maging presidente. Biruin mo. Pero alam mo, sinasabi ni Senator Dick Gordon mali yan. Labag yan. Pero hindi Andyan na Nag-iisa lang si Gordon na tumayo hinggil dyan sa bagay na yan. Nagtataka naman ho tayo sa ating ilang mga mambabatas dyan sa Senado, wala na lang imik. Walang iniwan yan doon sa mga tinatag nating chuwari-wari boys. Chuwari-wari-wap. Kaya nakakalungkot Bakit? Dahil nga
sa ganyan, patuloy at paulit-ulit na nangyayari ang ganyan. Ha? Meron ho tayong nakakwentuhan na political analyst. Very observant po ito. At pagkatapos nabanggit niya nga sa akin dahil nagtanong tayo wala na ho ba kayong nakikita? Ano sa tingin ninyo? Ano sa palagay ninyo? Para maresolba itong ating tinatag na political crisis o yung tinatawag na mga maruruming laro sa politika, lalo tigit itong dinastiya. Di ba? Unang binanggit niya sa akin, ewan ko lang ho kaya dito kailangan ho natin ng inyong komento Kailangan ho natin ng inyong pakikibahagi dito, ang inyong opinion at pananaw. Okay? Itinanong ko, ano ho bang po pwede nating ano mong kasagot-sagot sa atin? Alam mo, hanggang hindi nagbabago yung sinatawag na sistema, lalo tigit, medyo may masahol na ngayon anong ibig yung sabihin? Unang-una, alam naman natin na magkakahiwalay ang gampanin ng executive, ng legislative, at ng judiciary. Diba? 3 branches of government. Magkakahiwalay yan. Iba yung function ng sangay ehekutibo, ang gampanin ng sa legislatura, at ang gampanin ng hudikatura. Okay? Siyempre, nanggagaling yung dikta, lalo tigit ngayon, bakit tinanong ko, bakit nabanggit yung masahol? Unang-una, kung mapapansin ho ninyo, ngayon lang nangyari ito. Di ba? Pagka kumumpas ang executive department, sinabihan itong ganito, ayan, kumbaga talagang nanginig pa. Nanginig pa at talagang pinaspasan. Natatandaan ninyo yung pagkakatastas dito kay Maria Lourdes Sereno bilang Chief Justice, di ba? Pinastra ko ito. Talagang co-warranto yung ginawa nino. Siyempre, yung number 1 sip-sip buto. Di ba? Para talagang maipakita niya. Yung may mga security agency, kilala nyo na kung sino yan. Di ba? Dito lang ho napahiya, dito sa kay Marvic Leonin ano yung maaya, dahil wala, tinagni-tagni lang nung nina Gadon, yung abogado na hindi ko alam kung may naipanalo ng kaso yun. Di ba? Yan. Isang magandang halimbawa yan. Ikalawa, itong mga nasa itong mga miyembro ng gabinete at yung mga appointees, yung ina-appoint, siyempre alam naman natin siyempre pagka nanggaling nanggaling yung basbas o ika nga yung order galing sa itaas, siyempre nandyan iiral yung utang na loob system, di ba? Halimbawa, diyan lang sa kaya nga minumungkahi niya, posible kaya na magkaroon ng Independent Commission on Election? Posible kaya? Sasang-ayon ba itong ating mga mambatas? Makagagawa ba sila ng batas patungkol dyan? Di ba? Siyempre, pagka independent yan, walang pagiging ganyan na hindi po pwedeng diktahan yan. Magmamaterialize kaya yon, di ba? Siyempre, lahat ng mga commissioner dyan, including the chairman, appointee yan In-appoint yan, itinalaga ng Pangulo. At nagtatalaga yan talaga ang bawat Pangulo ng Pero hindi, paulit-ulit lang. Ngayon, mas masahol pa nga maski dyan sa sangay ng judiciary, di ba? Yung mga mahistrado dyan, ang nagtatalaga, presidente rin. Kaya, andun yung malaking questionable. Talagang very questionable po ito at malaking katanungan ito para sa ating mga kabayan. Kaya nga, inisa-isa sa akin tapos sabi pa sa akin, alam mo Tony, dito lang, sa mga miyembro, mga elected, yung mga nasa Kamara de Representantes,
Imagine, bilangin mo yan. So, pagka nagharap ka ng impeachment complaint, siyempre, ano dyan ang labanan niya, numero bilang. Siyempre, ikaw man ang mambabatas, siyempre, sisip-sip ka na. Doon ka na sa administrasyon dahil, di ba, magiging maganda yung katatayuan mo. Pagka kumontra ka, may paglalagyan ka. Kumbaga sa talagang pupunta ka doon sa mayorya. Kaya yung minorya dito, iilan lang. At yung iba, nasa sa likwat pa ng mayorya. Oh. Kaya, walang mangyayari. So, ano sa tingin ninyo? Di ba? Kaya, yun ang nakakalungkot. Yung mga nagdudumilat na katotohanan. So, hindi ho natin malaman kung kailan mababago itong ganitong uri ng sistema. Kaya nga, tingnan ho natin what will happen. Pero ito hindi ho natin ito titigilan. Hanggang sa susunod na taon. Hindi ho natin titigilan ito. Laging meron ho tayong anggulo at magsasagawa pa rin ho tayo ng additional research. Yung mga in-depth analysis hinggil dito sa mga usaping ito. Kung kinakailangan, kumausap tayo, not only yung mga legal luminaries, kundi yung mga talagang sanay na. Maski mga constitutionalist. Kung kinakailangan na mas magsagawa ho tayo ng mga hakbangin para maibahagi natin sa mga kababayan natin, gagawin ho natin. Wag na wag lang maligwak. Wag na wag lang maligaw. Wag na wag lang mapunta sa maling agos itong ating mga susunod na henerasyon. Okay? Magpapatuloy tayo sa ating pagpapatuloy. Sinasabi ni ayun, okay, sino pa ba? Sino pa ba yung okay, hindi makapagkomento si Melito Rodelo Militante. Medyo siguro talagang minamatyaga na ito. Marami nang natatanggap na pagbabanta itong si Kuya Melito dahil sa kanyang mga gawaing sibiko at yung hakbangin ng kanyang grupo, kanyang mga tropa para makatulong sa kanilang mga constituents, yung mga kababayan nila. In fact, nauna pa nga sila doon sa mga tinatawag na community pantry. So, sa pagtulong, pagbibigay ng ayuda. Every time na magkakaroon ng dapat tulungan, laging sila yung nauna. Kaya nga, naintriga at kinaiinggitan ito ng mga local politicians dyan sa bahagi ng Laguna. Okay? Christopher De Los Santos. Hello, Kuya Tony. Pwede ba tayo maging online reporter ng BSCC? Pwede. Di ba noong mo pa binanggit yan, medyo umurong ko lang dahil wala naman tayong masyadong kaligayahan dito, pero magkakaroon na. For several months, ako sabagay, kailan lang naman tayo nag-umpisa, no? We started last September 21 of last year, no? 2020. Pwede, no problem. Total naman nagpa-participate ka kay Kuya Ben Paipon, i-relay mo lang yung message mo, and then we will talk with the board, and then that's it. Walang problema, super qualified ka. Pero siguruhin mo lang na hindi masasagasaan at hindi makasasama. Baka mamaya, medyo mapasama ka doon sa kasalukuyan ng pinaglilingkuran, di ba? May mga seloso na ganyan. Okay? Walang problema, Christopher. You're always welcome. Ikaw pa. Walang problema. Tutok na tutok pa rin si Hanelet Peñascosas. All the way from where? Canada ba? Yan. Sabi ni Kuya Ricky Tesoy, brownout. Paano yan? Pag-aaral. Dahil na silo, papalit mga anak-anak. Totoo yan. Magkakamag-anak. Mga anak-anak. Kaya nga yan katulad nito. Di ba? Itong si Alfonso Cusi. Di ba? Medyo meron silang sapawan nitong si Manny Pacquiao. Di ba? Di ba? Yan. Nagkakaroon ng problema. Si Alfonso Cusi, siya yung energy secretary, di ba? Dapat, ang tutukan niya, itong rotational brownout. Anong inuuna niya? Itong politika. Di ba?
At isa pa, medyo silipin nyo, i-research nyo rin matindi yung kinalabasan eh. Yung SALN nitong si Alfonso Cusi noong 2016, milyones lang. Milyones lang. Pero nung dumating ang 2017, naging bilyones na. Anong rason, anong dahilan? Ang katwiran lang daw, di umano, nagbenta sila ng mga properties. We still don't know, pero malalaman din natin yan. But the problem, ito yung sinasabi natin kung magiging transparent, magiging honest Mercedes lang, Ong, salamat sa itong pag-like. mga May isa ka na sa kasalukuyan nasa BSCC poder ng family. kapangyarihan, walang rason para hindi kagad matrace yan. Katulad yan, sino ba yung nasa ombudsman? Hindi ba appointed rin yan? Di ba? Appointed rin yan, appointed. Itinalaga rin. Sabihin mo nga sa akin, sino pang kakampihan yan? Kanino siya may utang na loob? Siyempre, doon sa nagtalaga sa kanya. Di ba? Paano mo mareresolba? Okay? Si tutok na tutok pa rin si Ma'am Josephine Roquero mula sa Nagtan sa Cavite. Si Emelito de la Cruz. Kuya Emelito, magandang hapon sa iyo. Thank you so much for joining in. Gandun din kay Ma'am Pe Aurora Franco. Maraming salamat po sa inyong pagtugayga at pakikibahagi. Ganon din kay Ma'am Norma Gatip. Ate Norms, magandang hapon sa iyo. Kumusta ka na? Maraming salamat sa pakikibahagi mo, Kay Lito Angel Gonzales. Kuya Lito, kumusta ka na? Ayan, okay. Thank you so much, Maraming salamat sa iyong pakikibahagi dito sa ating pagsasimpapawid. Sabi ni Kuya Ricky, ito buong loob, all the way from Tondo, Manila. Sabi niya, hahanapan ka ng dahilan para maalis ka. Totoo yun. Nangyayari yan. Bibigyan ka ng rason para matanggal. Yan. Sabi ni Christopher de los Santos, ngayon pa lang, ilista na ang mga politiko para na may nagawa. Pero may issue. May tinatagong kabulukan, kalokohan. Dapat ang mindset ng mga botante sinusuri ang bawat politiko na kakandidato, alamin ang background. Totoo yan. Pero alam mo, tama yung sinasabi mo rito, Christopher. Tama yung sinasabi mo rito, dapat ngayon pa lang. Aralin mo yan. Pero siyempre, mapapansin mo, kung magkaminsan yung iba, naliligaw Yung iba, hindi naman kaapelido Siyempre, kapag pinsan mo sa ina, iba yung apelido ng ama, magkapatid, yung ina, ama. Pero magkaiba ng apelido. Halimbawa, Reyes, yung ama. Tapos Binaventura yung kapatid ng ama. Di ba? Maliligaw ka talaga Malalaman mo lang yan kung nahalal na. Ganun pala. Di ba? Kaya medyo mahiwaga talaga Pero tama, no? Medyo aralin mo ng mahusay ito. Tama yung pinupunto rito ni Christopher de los Santos. Kapag mayroong itinatagong kabulukan, yan, kalokohan, yan. Dapat talaga sinusuri ng mga botante ng bawat Pilipino itong mga kakandidato. Alamin yung background para makasiguro. Ngayon pa lang, pag-aralan nyo na ng mabuti. Kung halimbawa, sinasabi natin, kapanalig yan ng ni ganito, ni ganyan. Ganun ganito. Ay, pamangkin niya ni ganito, ganyan. Ganito, ganyan. Di ba? At this early, malalaman mo na. Medyo aralin mo na ng husto. Karapat dapat ba? Nararapat ba? Ang daming magagaling na di ba? Kaya kung magkaminsan, in fairness, ito sa totoo lang. Kung ikukumpara mo ang politiko sa hindi politiko, yung mga traditional politician walang nagawa. Samantalang yung walang experience sa politika, mas may nagawa. Nangyari yan. Sabihin nyo kung anong taon. Di ba? Nangyayari po yan. Di ba? Kaya medyo i-research po ninyo ito. Batang-bata ito. Yung kasalukuyang alkalde ng Pasig City. I-research nyo yung kanyang sinabi
nanggaling sa kanyang saloobin. Meron siyang statement nitong mga nakalipas lang na araw. I-research ninyo. Eksaktong-eksakto yung kanyang isinabi, yung kanyang ipinahayag. Walang labis, walang kulang. Yun ang nangyayari. And definitely, itong ating voting public, no? Itong ating mga botante, ayaw na nila na yung iba nagsisisi. Diba? Totoo naman, yung pagsisisi, hindi nagpapauna yan. Lagi nagpapauli, lagi nasa hulihan yan. Pero bago sana dumating yung pagsisising yun, ngayon pa lang aralin nyo na. Tama yung sinasabi nitong si Christopher de los Santos. Si Kuya Ricky Tisoy, sabi niya, appointment dapat elected. Yan, okay? Well, actually, kaya nga ina-appoint yan, siyempre, ikaw man ang presidente, ay may tiwala ako rito, dito kita ilalagay sa ahensyang ito. Ay tiwala ako sa'yo, dito kita ilalagay. Tsaka yung tinatawag na utang na loob system, yung halimbawa nakatulong ka sa kampanya, nakapag-contribute ka ng kung ilang milyones para sa kanyang campaign kitty or whatever, yung nagpahiram ka ng yate, ng mga tinatawag na alam naman natin kung saan ang galing yon. Anyway, binabanggit lang ho natin ito para at least magkaroon na ho kayo ng guide. Isipin ho ninyo. Alam mo ba ninyo, ito sa totoo lang, during the time nung campaign trail, sumalangit nawa, ni Fernando Poe Jr., wala siyang tinanggap na tulong mula dito sa mga tinatag nating mga namamayagpag na mga negosyante. Ano yung katwiran niya? Ang nagsasabi diyan yung kanyang kapatid, si Conrad. Ano yung katwiran niya? Kapag yan, tinanggap mo yung donasyon niyan, yung tulong niyan, babawi at babawi sa yan. Mahirap naman yun. Diba? Kaya yung kanyang naipon, yung kanyang saving, mula nung magsagawa siya ng pelikula hanggang sa napaunlad niya ang FPJ Productions, doon ang galing yan. Yun na nga lang, medyo may mga naghuda sa kanya na mga dating tinutulungan niya. Ang nagkwento rin yan si Conrad Poe. Merong namunini dyan na hindi na namalayan ni FPJ. Yan ho nangyari dyan. Okay? Binabahagi ko lang po ito sa inyo para at least alam ho ninyo. Okay? Yan. Si Ma'am Mercy Ong, nag-join in na rin. Sabi niya, magandang gabi po, Kuya Tony. Nagkasakit po kasi ako. Almost 1 month. Po, vertigo. Watching po from Caloocan. I'm late po, God bless. No problem. Basta't importante, magaling ka na, ha? Okay? Just take your time, Ma'am Mercy. No problem. Si Elmer Villanueva Capistrano, nakibahagi na rin. Thank you so much, Kuya Elmer. Maraming salamat sa iyong pakikibahagi. Nakatutok pa rin si Ma'am Josephine Roquero mula sa Tansa, Cavite. Si Ma'am Dang Cordero, nanonood siya. Ang sabi niya, naging busy lang ako, kaya hindi ako nakakapanood. No problem. Napakamaunawain nitong ating plataforma, itong ating Broad Streamcast Communicators. Walang problema. We're very happy and honored na despite the fact na maski busy kayo, nandyan, nakatuto kayo at hindi kayo nawawala sa eksena. Maraming salamat, dito kay Ma'am Dang Cordero. Sabi ni Ma'am Angelica Paz, palagay ko, hindi naman po o matatagalan pa bago maisabatas ang anti-dynasty law. Kasi majority sa mga mababatas ay affected. May mga vested interest po. Gawan po nila ng datos kung ilan sa buong Pilipinas ang magkakamag-anak na politiko. Sa kanila gawan ng final analysis ang political dynasty situation sa bansa. Totoo yung sinasabi mo, Ma'am Angelica, no? Talagang matatagalan yan. Actually, hindi na nga pinansin . Kung matatanda ninyo, di ba, naging kongresista si Ma'am Leni Robredo, yung ating Vice President. Siya yung naghain nito . Hindi pinansin siya sa Kamara de Representantes.
Ang daming nasagasaan dito. Paano maipapasa yan? Oh, 'di ba? Sa Senado, ganun din. Puro mga pansariling interes, kapakanan, ang nasa isip nitong mga mambabatas na ito. Kaya mas mabuti na lang dito, mas mainam, kung ako ang botante, kung ako ang tatanungin, ngayon pa lang, kaya katulad ng sinasabi ni Christopher De Los Santos, ngayon pa lang aralin na. I-research ninyo yung background, pagkakatiwalaan ba, dapat bang iboto, ihalal, di ba? Ngayon pa lang. Yan. Ayan, sabi niya, sinasabi ni Christopher De Los Santos, Pacquiao for Vice President and Lenny Robredo for President. I think magkakasundo itong dalawa. Well, alam mo naman itong si Manny Pacquiao, kaya medyo dinudunggol-dunggol ito nitong ni Alfonso Cusi. Siyempre, si Alfonso Cusi may pinag-aralan, medyo mayroong mataas na antas ng pinag-aralan, 'di ba? Kaya dinudunggol-dunggol, 'di ba? Pero ang problema rito, kung halimbawa mahalal itong si Ginoong Manny Pacquiao, hindi naman siya yung mangingialam dito 'di ba? Ang pwedeng makialam dito at pwedeng magdikta rito, siguro alam mo na, from Ilocos region, 'di ba? Yung lagi niyang kasama. Yung parang bilas niya ito yung kakambal ni Jinky, yun yata ang kinakasama o asawa nitong si Chavit Singson. Okay? Yan. Sabi ni Ma'am Eve Ramos, political dynasty po, parang power na lang ang habol nila. Gusto nila yung angka nila ang magkaroon ng legacy sa kasaysayan kahit wala naman silang nagawang magmamarkang maganda sa pagkatao nila. Totoo yan. Ang iano lang nila, siyempre name recall Kaya di ba? Ang problema nito, maraming nalilin lang kapag magkaiba ng apelyido. Pero magkapatid pala sa ama or sa ina or ganon. O dili kaya magpinsan, pero siyempre magkaiba yung kanilang apelyido. Kaya naliligaw. But kapag medyo sinaliksik mo yan, hindi ka naman maliligaw Malalaman mo sa kanyang distrito, sa kanyang baluarte, sa kanyang lugar. Malalaman mo agad. Ganun pala. Magpinsan pala yan. Kaya pala panayang kaltab nitong kanilang tsuhin. Nakasalukuyang senador. Kaya pala nakasalukuyang gobernur. O di ba? Kaya importante rito maging mapanuri tayo. Hindi basta-basta haharap tayo at pagkatapos pagka binigyan ka ng listahan ng mga iboboto mo, yun na. Dapat ngayon maging mapanuri tayo. Yan. Sabi ni Ma'am Dang Cordero, huwag maniniwala sa mga sinasabi ng iba. Mag-isip muna bago bumoto. Tama. Importante yan. Sabi ni Kuya Ricky Tisoy, mga tropang elder, dapat wag nang magpauto. Yan. Hindi, alam mo Kuya Ricky, sa totoo lang, hinog na sa karanasan yung ating mga dual citizen, yung ating mga senior citizens. Alam na nila kung ano yung mga nangyari noon, nangyayari sa kasalukuyan at yung pwedeng mangyari pa. Kaya alam na nila. Kaya wag nating ipagwalang bahala yung ipinapayo sa atin ng mga katandaan. Ito yung ating madalas na sinasabi dito sa ating mga tinatawag na millennials. Yung mga bagets. Sabi ni Dan Cordero, hindi unlad ang bansa kung laging namumutawi sa mga labi ang pakikinggan natin. Totoo yan. Maraming mga matatabilang dila, matatabis ang dila kung mangusap. Pero wala naman sa loob at kung magkaminsan, kadalasan, kung ano yung sinasabi nila, kabalintunaan doon sa kanilang nagiging performance. Okay? Sabi ni Christopher De Los Santos, ang mahalaga, ang mga naipapanukalang batas ng isang politiko patas at may kabuluhan at kapaki-pakinabang. Tama yan. Okay? Itong kay Vice President Lenny Robredo na malasakit movement, okay yan. Kasi para sa mga maralitang mamamayan yan. Actually, sa totoo lang, maraming nagagawa
na positibong hakbangin. Maski talagang kapos sa budget ang Vice President. Maraming kalamidad ang mga dumaan, pero talagang, di ba, yan ang ginagawa. Kaya nga galit na galit dyan si dahil sa kabila ng gumagawa siya ng ika nga karapat dapat para sa ating mga kababayan, kinagagalitan pa, kinainggitan pa. Magpapalabas ng statement itong mga tagatahol ni presidente, ganyan. O di ba? Lagi siyang naunahan, lagi siyang nasasapawan. O, di ba? Kaya ganyan ang nangyayari. Pagka gumawa ka ng kabutihan, babanatan ka. So, anong gusto mong gawin? Puro kasamaan, puro pagpatay, puro ganon, ganito, ganyan. Jesus Maria Joseph. Ayan. Sabi ni Kuya Ricky Tesoy, dahil silo, tapusin na. Mabago ang sistema. Tama yan. Okay? Actually, Kuya Ricky, tutuloy-tuloy natin itong discussion na hinggil dito. Hindi ho natin titigilan ito hanggang hindi namumulat ng gusto itong ating mga kababayan. Magalit na sa atin kung magalit itong mga traditional politicians, pero sasabihin ho natin dito yung totoo. Kung kinakailangan buklatin natin, bubuklatin ho natin. Okay? Sabi ni Ma'am Ibramos, kaya Sir Tony, malabong mangyari ang anti-dynasty law na yan. Ibabasura lang nila yan. Hindi. Ganito, Ma'am Ibramos, huwag tayong mawala ng pag-asa. Hindi natin titigilan ito. Kumbaga sa patuloy nating uukil-kilin ito. Kung kinakailangan tuklapin natin yung mga dapat matuklap, tutuklapin natin para malaman ng ating mga kababayan kung ano yung pinaggagawa at ika nga yung paulit-ulit na panlilin lang nila sa sambayan ng Pilipino. Okay? Sabi ni Dan Cordero, think before voting. Timbangin ang negatibo at posisyon tungkol sa kanya. Yan, tama yan. Okay? Thank you so much Kuya Dan Cordero, kay Miss Dan Cordero. Connie Lopez Madarang. Ma'am Connie, magandang hapon sa iyo. Maraming salamat sa iyong pakikibahagi. Thank you so much. Okay? Yan, tama yung sinasabi ni Dan Cordero. I think before we vote, timbangin ang negative at positive attitude niya. Yes. Si Kuya Jun Danilo Brutonel Jr. Nanonood siya all the way from Cabanatuan City, dyan sa lalawigan ng Nueva Ecija. Maraming salamat medyo buti umabot ka. Okay mga kaibigan, tayo po magpipilid na ng tabing unti-unti. Sabi ni Christopher, pahabol pa. Ito pa. Si Secretary Roque, nagbago ng landas Kung baga sa tamang landas na tinatahak niya, ngayon liku-liku na at lubak-lubak. Hirap talaga kapag masyadong naghahangad ng kapangyarihan at mataas na posisyon. That's very true. Dating human rights lawyer, 360 degrees ang naging ikot nito. Di ba? Siyempre, ibang mantika ang dumapo sa nguso nito. Ganun lang yan. Anyway, mga kaibigan, tayo po ala ng sapat na panahon. Unti-unti na muna tayo magpipili ng tabing at siyempre, kasunod doon natin, si Mr. Asintado, si Sammy Gabot, ang susunod sa atin dito. Okay? So, sa ngalan po nitong ating mga nag-participate, thank you so much, may mga karugtong pa ito ng ating anti-dynasty law sa mga susunod nating pagsasimpapuwid. Okay? Sa ngalan po ng mga nag-participate dito sa ating pagsasimpapuwid, maraming salamat po. At siyempre, sa ngalan pa rin ng ating technical director na si Gino Salaw, ito po naman ang inyong abang lingkod, Kuya Tony Salaw, nag-iiwan ng isang makabuluhang hapon at naway laging sumati ng pagpapala ng dakilang lumikha. Kung hindi man maipasa sa batas yan, nasa tao na lang talaga ang susi. Alamin ng mabuti ang iboboto. Tama yan, Ma'am Ibramos. Basta't manatili lang kayo nakamonitor dito sa Broad Streamcast Communicators. I-guide namin kayo doon sa dapat. At ito lang ho ang magiging behikulo ng sambayan ng Pilipino. At hindi ho natin titigilan ito hanggang hindi nagkakaroon ng tinatawag na tamang panuntunan ang ating mga minamahal na mga kababayan. Okay?
So sa ngalan po ng mga nakakatuwang natin, thank you so much ha. Maraming salamat. So ito po naman ang inyong abang lingkod. Kuya Tony Salaw, nag-iwan ho ng ang maglingkod sa karamihan ay maipagkakapuri ng bawat nilalang. Isang makabuluhang dapit hapon po. Ang tabayanan po, si Sammy Gabot sa palatuntunang asintado. Sa inyo sa loob lamang na ilang saglit. Ito ang Broad Streamcast Communicators, ang naiiba at kakaibang plataporma sa digital broadcast mula Luzon, Visayas, Mindanao hanggang sa iba't ibang dako ng mundo. Broad Streamcast Communicators, ang sandigan ng sambayanan mula sa walang labis at walang kulang na pagbabalita, paglilingkod, maglalahad ng mga mapagbuong komentaryo at usaping pambayan para sa kapakanan ng karamihan. Broad Streamcast Communicators, tuwirang maglilingkod ngayon hanggang sa susunod na henerasyon.